Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay October 24, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabaitan, kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kaming inililigtas sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po, Panginoon, sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya po ninyo ay labis-labis at sobra-sobra sa aming mga buhay. Salamat sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan. Dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. Ito po ay patuloy na tutupad, gaganap at magpapangyari sa lugar na inyo pong pinagsuguan. Kaya minsan pa hinihiling namin na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa bawat isa ngayon na mga nakikinig ng sa gayon ay mapagpala po ang bawat isa ng inyong mga salita. We thank you for your word na patuloy pong nagbubunsod ng kalakasang espiritual, nagdudulot ng matatag na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matibay na pag-asa. We thank you for this precious and wonderful day that you have given to us dahil alam po namin, Lord, na mayroon kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we expect that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating mababasa sa 1 Corinthians 6:17, Tagalog ang Biblia. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. And in Amplified Version, 1 Corinthians 6:17, but the person who is united to the Lord becomes one spirit with Him. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know that the author of the book of 1 Corinthians is no other than Apostle Paul himself. And we also know that Apostle Paul, known as a man of revelation, dahil sa mga kadakilaan po ng mga kapahayagan o revelation ng Diyos na ipinagkatiwala po sa kaniya. And he authored almost 1/3 of the New Testament books, and his letters and epistles known as Pauline epistles, and some of them ay tinatawag pong pastoral epistles. Ang iba naman po ay prison epistles at ang iba po ay general epistles. At ito nga po ay ang kanyang first letter or first epistle sa mga mananampalataya na nasa Corinto or sa iglesia na nasa Corinto. At ito nga po ang sabi po ni Apostle Paul, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Dahil again, mga kapatid, even though na it seems parang negative kasi ang konteksto dito mga kapatid ay, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang ating katawan ay pinananahanan ng banal na espiritu at ang wika niya po mga kapatid, kapag tayo ay nakisama o nakipagkaisa sa isa pong prostitute, tayo ay para bang nagiging isang espiritu sa prostitute. Gayon din naman ang sabi po ni Apostle Paul, kapag tayo ay nakisama o nakipagkaisa sa Panginoon, nagiging kaisa tayong espiritu niya. Tulad nga po ng sinasabi natin mga kapatid, na tayo kapag isama tayo sa isang taong masama, bagamat tayo ay mabuti, paglaon ng panahon tayo ay magiging masama, magiging
katulad tayo nila, or in a good side, brethren in Christ, kahit tayo masama, kung isasama tayo sa isang taong mabuti, later on tayo po ay magiging mabuti. Kaya totoo po minsan yung ating naririnig na show me your friends and I will tell you who you are, because na-identify ho tayo sa pamamagitan sa kanino mang tao na atin pong pinapakisamahan, mga kapatid. That's why our today's message entitled, We Have One Spirit with Jesus Christ. Tandaan po natin, kaisa po natin ang ng Espiritu ang ating Panginoon, kasi we have been united with Him. We are one with Him, at tayo ay nakisama sa Kanya, and in fact, we are bounded sa Kanya, mga kapatid. We are engaged sa Kanya. And we have that kind of intimate relationship with our Lord Jesus Christ. Again, brethren in Christ, once we are one with Jesus Christ, we have one spirit with Him. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just study it, read it, or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, declare it personally, so that there will be manifestations in our lives, because the only difference among the group of believers ay yung level ng pananampalataya. And if we aim, brethren in Christ, ng isang faith, i-aim na po natin yung pananampalatayang dakila, so that there will be great manifestations sa buhay po ng bawat isa sa atin. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word GULP, G-U-L-P, brethren in Christ. Ngayon, ang malaking tanong, kasi the verse that we are going to study is too short, ano po ba talaga yung espiritu na kaisa natin sa ating Panginoon? Di ba sinasabi nga ng Bible, as He is, so are we in this world. Kung paano si Jesus nabuhay sa mundong ibabaw na ito, gayon din po tayo mabubuhay sa mundong ibabaw na ito. As He is, so are we in this world, because we have one spirit with Jesus Christ, because we have been united with Him. Ngayon, mga kapatid, ito po, kapag tayo po naman ay nagbabalangkas, ito po ay ating pong kinukonsider yung kabuuan po ng salita ng Diyos. So again, so that we can understand what kind of spirits we have in Jesus Christ once we are united with Him. At again, i-acronym po natin ang salitang GULP, G-U-L-P, brethren in Christ. First point, we are one with Him in the spirit of giving or sharing. Tandaan po natin, kaya nga di ba pagdating po ng Christmas, ito po ay kinikilala ng marami na ang Pasko ay ito po ay spirit of giving, spirit of sharing. Kasi nakikita naman po natin ang Panginoon ay talagang mapagbigay. Even His very own Son, He gave it to us, brethren in Christ. Kaya pagdating sa bigayan o sa larangan ng bigayan, hindi po natin mauungusan ang Diyos, mga kapatid. We cannot outgive God. Why? Because talagang He gave up everything for us. Kaya nga po, mga kapatid, the spirit that the Lord Jesus Christ has is the spirit of giving, and we have that one spirit with Him dahil marunong po tayong magbigay. Mga generous ho tayo, mga giver ho tayo, mga sower ho tayo. Kasi ang dahilan kung bakit po tayo pinagpapala ay upang maging pagpapala tayo sa marami. That's why we share what we have. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi na your blessing is not a blessing unless you bless to others.
Kasi mga kapatid, tandaan po natin, we are blessed not for our own. We are blessed to bless others. Kaya because we have one spirit with our Lord Jesus Christ, it is not hard for us to give because the spirit that we have in our Lord Jesus Christ is the spirit of giving or spirit of sharing. Second point, we are one with Him in the spirit of unspeakable joy. Why? Kasi mga kapatid, tayo ay, sabi ko nga, ang kagalakan, katuwaan, kasiyahan ay hindi po ito na nabibili ng salapi, mga kapatid. At ito po ay hindi natin masusumpungan sa mundo. Kasi kung ang pagbabasihan lang po natin sa ating katuwaang kagalakan at katuwaan, mga kapatid, ay wala po tayong pwedeng mapagbasihan ng tunay na katuwaan. Kasi what is happening in our world today ay puro po mga challenges, puro difficulties, puro hardships. Kaya kita nyo po ang mga taong malayo sa Panginoon, they don't have joy. Sabihin natin sila na po ang pinakamayaman sa buong mundo, still they don't have joy. Because the only one that can give us joy is God. Now, because we are one with Him in the Spirit, brethren in Christ, we too have unspeakable joy. Na despite na mayroon tayong mga pagsubok, despite na tayo may mga problema, despite na tayo may mga suliranin, still we can smile. Tayo po ay may kagalakan, may katuwaan at may kasiyahan sa ating mga puso. Bakit? Because the joy that we have is the same joy that our Lord Jesus Christ have. Brethren in Christ, kaya yun po ang nakikita po natin na even in the midst of storm, makakangiti pa rin po tayo kasi yung joy na inilagay ng puso ng Diyos sa atin, ito po ay dahil tayo ay kaisa niya sa Espiritu. And third point, we are one with Him in the spirit of love. In ibang translation sa King James ay charity. Tandaan po natin mga kapatid na why we love. Hindi natin maunawaan mga kapatid kasi the love that we have is agape love. Hindi po pileo, hindi po mga kapatid ano pa man na pag-ibig, kundi pag-ibig na agape. Ito po ay the love of God. Ito yung sinasabi po ni Beloved John na He first loved us. Kaya yung ating pag-ibig na mayroon tayo, ito po ay pag-ibig ng Panginoon. At ito yung pag-ibig na wala pong kondisyon. Ito yung pag-ibig na walang qualification. Ito yung pag-ibig na walang requirements, brethren in Christ. Despite that we are unlovable, God still love us, brethren in Christ. Kaya dahil tayo ay kaisa sa Espiritu na ito mga kapatid ng pag-ibig sa ating Panginoon, kaya tayo ay nakapagmamahal din na sa ating kapwa na kahit tayo ang inargabyado, kahit tayo ang sinaktan, tayo po ang sabihin natin parang sinugatan, pero bakit tayo pa rin ang nagmamahal sa kanila? Because again, dahil tayo ay one spirit with Jesus Christ, we have the same kind of love na mayroon po ang ating Panginoon Kristo. In fact, brethren in Christ, obviously, very opposite po ang natin sa pamumuhay bilang Kristiyano because in natural, kung sino ang inargabyado, mga kapatid, siya po ang lalapitan ng argabyado. Pero sa Bible, baliktad po Ikaw na ang inargabyado, ikaw pa ang lalapit, ikaw pa ang magpapakababa. Bakit po? Dahil ito ang sinasabi ni Jesus, di ba? Nung nagtuturo siya, na kung naghahandog ka at nalaala mo ang iyong kapatid na mayroong laban sa'yo, o mayroong tampo sa'yo, o may galit sa'yo, mga kapatid, ang sabi niya po doon, iwan mo muna ang iyong handog sa altar, puntahan mo ang iyong kapatid na may laban sa'yo at makipagkasundo ka sa kanya. Ganun po ang uri ng pag-ibig, na kahit na tayo na ang sinugatan, tayo na ang sinaktan, tayo na po ang inargabyado,
tayo pa rin po mga kapatid ang lalapit, tayo pa rin po ang magpapakababa, at tayo pa rin po mga kapatid ang para bang hihingi ng tawad sa kanila. Bakit? Kasi ito ang uri ng pag-ibig na walang kwalifikasyon, walang requirements, at wala pong conditions, brethren in Christ. Ang wika nga, unconditional love. Last point, fourth point, we are one with Him in the spirit of peace. Ito po ay, di ba, ang sinasabi ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay hindi po sa pagkain, hindi sa inumin, kundi sa spirit, love, and joy. Brethren in Christ, tandaan po natin na ang kapayapaan na mayroon po tayo ay ito po ang kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay, mga kapatid. Kaya nga, before He ascended to heaven, He leave His peace sa ating mga puso. At ang sabi ng Panginoon, the kind of peace that we have, the peace that the world cannot understand, the peace that the world cannot give, the peace that anyone cannot give, and only Jesus can give us this peace na even in the midst of trouble, even in the midst of trial, even in the midst of temptation, even in the midst of tribulations, brethren in Christ, and we are in the midst of testing in life, still we are peaceful. Why? Because we have the peace in our hearts, because we are one with our Lord Jesus Christ. We have the same spirit with our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin ng peaceful na buhay, wala tayong ipinangangamba, wala tayong kinakatakot, wala tayong kinababahala, wala tayong ano pa man na bagay, mga kapatid, that cause us to be anxious, that cause us to be worry, that cause us, brethren in Christ, to be troubled. Kaya salamat sa Diyos kasi wala na tayong ikinatatakot, ikinababahala, at sabihin pa man natin, mga kapatid, yung mga bagay na nagdudulot sa atin yung hindi tayo mapakali, mga kapatid. Pero tayo, tulad ng sinasabi nga po natin, even we are in the midst of testing, trials, troubles, tribulations, and temptations, still we have this peace because we are one with the Lord. Kaya wag na tayong mangangamba, wag na tayong mag-aalala, wag na tayong matatakot, at wag na tayong mababahala sa ating Panginoon. To sum up of our today's message, brethren in Christ, which entitled, We Have One Spirit with Jesus Christ, and our today's grace and promises that we tackled, we acronym the word GULP, G-U-L-P, brethren in Christ. We are one with Him in the spirit of giving or sharing. Second point, we are one with Him in the spirit of unspeakable joy. Third point, we are one with Him in the spirit of love or charity. And last point, fourth point, we are one with Him in the spirit of peace. And these are the acronym of the word GULP, G-U-L-P, giving or sharing, unspeakable joy, love or charity, and peace, brethren in Christ. That's the kind of spirit we have in Jesus Christ, because we are together with Him, we are united with Him, and we could see tayo po ay ibinuklod na po kasama ng ating Panginoon. Kaya we are one with the Lord, having this spirit of giving, spirit of unspeakable joy, spirit of love, and spirit of peace. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na kanino man kami makisama, kanino man kami makipagkaisa, ay magiging kaisang espiritu namin. Salamat, Lord, dahil kami ay naging nakipagkaisa sa iyo. Kami po ay kasama mo, kaya po kami ay nagtataglay din po ng kasing espiritu mo, Panginoon. And thank you for this spirit of giving. Thank you for this spirit of joy, spirit of love, spirit of peace, Lord, that we have in you. Dahil, again, Lord, we have been intimate with you.
we had been together with you, and we have been united with you, and we have been one in you, Jesus. Salamat dahil patuloy po namin nararanasan ang iyong mga pagpapala at biyaya, because as you are in this world, so are we in this world. Nabuhay po kayong matagumpay, mabubuhay kaming matagumpay. Nabuhay po kayong pinagpala, mabubuhay kaming pinagpala, Panginoon, in this world. Salamat sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Patuloy po ninyo i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na may mga business. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na may mga trabaho. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na mga nag-aaral. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa, because you've promised us that whatever we do with our hands ay i-bless po ninyo, Panginoon. Salamat sa napakagandang araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin, dahil sa araw na ito ay minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At kami na naman po ay magiging channel and vessel of blessings to everyone. Una-una sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. We thank you, Lord, sa lahat ng iyong mga anak, born again Christian at mananampalataya throughout the world, because truly that in your hands we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. And thank you, Jesus, sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. Tinataas namin patuloy ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete, mga senadors, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, lahat po ng government officials from national down to local. Kasama na rin po, Panginoon, ng Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Lord, we'll lift them up all to you, and we pray that bless them with their families and help them to serve people with integrity, dignity, and honesty. Absence name, Lord, sa lahat po ng mga lalang ng kaaway, plano ng kaaway at gawa ng kaaway, tulad po ng corruption, selfishness, tulad po ng greediness, kundi maglingkod sila sa kanilang kapwa o sa taong bayan na may pagkatakot sa iyo at may pagmamahal sa mga tao. Thank you, Lord, sa bawat isa sa amin. We are enjoying being Christian. We are enjoying being your children, God, because patuloy po namin nararanasan ang pagragasa at pagbuhos at pagbaha ng iyong masaganang biyaya at masaganang pagpapala. Thank you, Jesus. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang aming tinatanggap at tatanggapin pa, Panginoon. Thank you so much for being good to us, Jesus. And truly that we are so much grateful to have you in our lives. And this we pray in Jesus' mighty name, amen and amen.